Hello, kumusta po? Kumusta po kayo mga kaibigan? Kumusta po ang lahat ng ating mga taga-subaybay? Kumusta ang mga kapatid? Kumusta ang ating mga kababayan? Nawa kayong lahat ay nasa maayos na kalagayan sa mga oras na ito. Nasa mabuting kalusugan nawa ang bawat isa sa inyo. Kung meron man pong mga may karamdaman, may problema, ay atin pong wag po tayong atubiling lumapit sa ating Panginoon para sa kasagutan. Ipanalangin po natin, ipag-pray, ipagdasal upang matugunan ang ating mga pangailangan. At ngayon po ay muli, ito ang inyong lingkod, si Kim D. Magnaong. Welcome po kayo dito sa ating programa na Free Online Values Formation Lessons. Yan. Bago po tayo magpatuloy, ngayon po ay Lesson 3. Ang atin pong tema sa Lesson 3, ang walang hanggang tipan. Yan. At ngayong linggo na ito, ngayong araw na ito, October 10, ang tipan at ang Ebanghelyo. Pero bago po tayo magpatuloy ay kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa atin pong Three Angels Community Services YouTube channel, ay maaari bang paki-share, paki-like, paki-share, at paki-subscribe. Ano po? At paki-click na rin yung notification bell. Bago po tayo magpatuloy, meron po ditong isang aklat na marahil maaari po ninyong mapakinabangan sa panahon pong ito, mga kaibigan. Ito po ang 2022 Morning Devotional. Ang pamagat po nito ay Kapiling ang Diyos sa Bukang Liwayway. Kung nais po ninyong magkaroon ng kopya nito, ay makipag-ugnayan lang po, sa akin. Mag-comment lang po sa comment section. Upang mapaglingkuran po kayo. Ayan. Ayan. So, isang taon po na tuwing umaga, makapiling ang Diyos. 365 days na makapiling ang Diyos sa panahon ng uncertainty. Walang katiyakan ang ating panahon ngayon. Kaya mas maigi na kapilingin natin ang Diyos. Makapiling natin ang Diyos. Paano? Dito po natin mababasa. 365 ka mga topic ka mga umaga. Kung papaano natin makapiling ang Diyos tuwing madaling araw o bukang liwayway. Ayan. At yan po, meron din po tayong isang booklet. Ito po ay free. Free po ito. Pero yun pong pagpapadala ay pag-uusapan po natin kung malayo ba kayo o malapit lang. Yan. Yan, pag-usapan po natin. Mag-comment lang po kayo sa comment section. Health and wellness. Kailangan natin, mga kaibigan, sa panahon ngayon. So, ipaalam lang po ninyo kung interesado kayo at pag-usapan natin yun pong pagpapadala nito sa pamamagitan ng mga courier na available na malalapit sa atin. Okay? So, sa pagpatuloy po, tayo po ay magkaroon ng opening prayer. Mapagpala at mahabaging Diyos, Panginoon, salamat po sa panahon na ito na inyong ipinagkaloob na kami ay makapagpatuloy sa aming pag-aaral sa Lesson 3, ang walang hanggang tipan. Nawa ang mga aral na ito, Panginoon, ay magsilbing inspire sa aming pamumuhay bilang mga Kristiyano. Magpapalakas ng aming pananampalataya sa Panginoon. At higit sa lahat, aral bilang magandang mga pag-uugali, mga value namin pong magagamit bilang kami ay mamamayan. Masunurin na mamamayan dito sa aming bansa na Pilipinas. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig sa panalangin. Nawa, tulungan niyo po kami sa pag-aral na ito ng iyong banal na Espiritu at nawa ang mga bagay na ito ay amin din pong maibahagi sa aming mga kaibigan, mga kamag-anak at mga kakilala. Salamat sa pagdinig sa panalangin. Patawad po sa pagkakasala
Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, ano na yun? Ayan. Linggo, October 10, 2021. Ang topic ay ang tipan at ang ebanghelyo. Ayan. Mga kaibigan at mga kapatid, sa buong Biblia, ang tipan at ebanghelyo ay lumilitaw na magkakasama. Bagaman ang ideya ng tipan ay umiiral bago pa man ang bansa ng Israel, halimbawa, yung pakikipagtipan kay Noe. Yan. At kahit na ang tipang pangako ay ginawa bago pa man umiiral ang bansang Israel, ito'y malinaw na ipinahayag sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng Diyos sa kanyang bayan, simula sa kanilang mga ama at mga patriarka. At kahit mula pa sa simula, ang pangunahing katotohanan ng tipan ay ang ebanghelyo, kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Yan. Uulitin po natin. Ang ebanghelyo, ang katotohanan ng tipan ay ang ebanghelyo. Ano yun? Ano yung ebanghelyo? Kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Basahin natin ang mga tala sa Biblia sa Genesis chapter 12 verses 1 to 3. Ano po ang sinasabi? At pagkatapos ito, Genesis 15 verses 5 to 18 at Roma 4 verses 1 to 5. Okay? Ano po? Sa Genesis 12, 1 to 3, sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama, na ikaw ay pasa lupaing ituturo ko sa iyo. 2. At gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain. At padadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay maging isang kapalaran. 3. At pagpapalain ko ang mga magpapapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at pagpapalain ko sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Yan. Sa next ay Genesis 15, 5 to 18. Ano po? 5 to 18. Ito po. Sa verse 5, at siya'y inilabas at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo at kanya'y magiging ganyan ang iyong binhi. Sa verse 6, at sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katuwiran sa kanya. 7, at sinabi sa kanya, ako ang Panginoon na nagpaalis sa iyo sa Ur ng mga Kaldeo upang ibigay sa iyo ang lupaing ito na mamanahin mo. Verse 8. At sinabi niya, O Panginoong Diyos, paanong pagkakilala ko na aking at ibinaba ang mga ibon na mangdadagit, mga bangkay, at binubugaw ni Abraham. At nang lulubog na ang araw, ay nakatulog si Abraham at mahimbing. At narito, isang kasindak-sindak na malaking kadiliman ay sumasa kanya. 13. At sinabi ng Diyos kay Abraham, tunay na pakatalastasin mo na ang iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan at sa lupaing hindi kanila at mangaglilingkod sa mga yaon at pahirapang 400 taon. 14. At yaon namang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hatulan. At pagkatapos ay alis silang may malaking pag-aari. 15. Datapot ikaw ay payapang pa sa iyo, mga magulang, at ikaw ay malibing sa mabuting katandaan. 16. At sa ikapat na saling lahi ng iyong binhi ay magsipagbalik rito sapagkat hindi pa nalulubos ang katampalasanan ng mga Amoreo. 17. At nangyari na sa paglubog ng araw at pagdilim ay narito ang isang hornong umuusok at ang isang tanglaw na nagniningas na dumaan sa gitna ng mga hinating hayop. 18. Nang sa araw na yaon, ang Panginoon ay nakikipagtipan kay Abraham na nagsasabi, sa iyong binhi ay bigay ko ang lupaing ito mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog ng Euphrates. Roma. Next po ay sunod na talata ay Roma 4:1-5.
Roma 4:1 to 5. Ay, hindi pala natin na. Roma 4:1 to 5. Okay. Ano pong sinasabi sa Roma 4:1 to 5? Ito po ang mababasa, mga kapatid. Ano nga ang ating sasabihin na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? Verse 2, sapagkat si Abraham ay ninaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipinagmapupuri, datapwat hindi sa Diyos. Kung inaring ganap si Abraham sa pamamagitan ng gawa, ay magmamagaling sana siya. Verse 3, sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? At sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya ibinilang na katuwiran. Verse 4, ngayon sa kanya na gumagaway hindi ibinibilang na biyaya ang ganti kundi utang. Yan. Okay. So ano ang tipang pangako kay Abraham? At paano ipinakita ang Ebanghelyo sa tipang pangakong iyan? Yan. Okay. Sumampalataya, mga kaibigan, mga kapatid, si Abraham sa Diyos. Sumampalataya sa mga pangako ng Diyos sa kanya. At sa gayon siya inaring ganap sa harapan ng Diyos. Ang gayon pa man, ang deklarasyong ito ay hindi mumurahing biyaya. Hinangad ni Abraham na itaguyod ang kanyang bahagi sa tipan sa pamamagitan ng pagsunod. Tulad ng nakita sa Genesis chapter 22 at sa bundok ng Moriah. Ang lahat ng ito, kahit na ang kanyang pananampalataya ay itinuring na katuwiran. Sapagkat sumampalataya si Abraham, sumampalataya siya at pagsampalataya niya, ang resulta noon ay siya'y nakagawa ng mga inutos sa kanya. Ang consequence ng kanyang pagsampalataya ay resulta. Ang resulta ng kanyang pagsampalataya sa Panginoon ay nagawa niya ang inutos ng Panginoon. Ayan. Ano yun? Ano inutos ng Panginoon sa kanya? Yung nasa Genesis chapter 22 at yung sa bundok ng Moriah. Na ang sabi, ihandog mo iyong anak, yung nag-iisang anak. Ayan. Kaya, ang lahat ng ito, kahit na ang kanyang pananampalataya ay itinuring na katuwiran. Kaya ilang mga siglo ang lumipas, mga kaibigan, mga kapatid, ginamit ni Pablo si Abraham bilang huwaran kung ano ang kahulugan ng mabuhay ayon sa tipang pangako na ginawa ng Diyos para sa kanyang bayan. Ang temang ito ay umaalingaw-ngaw sa buong Biblia. Binanggit ulit ito ni Pablo sa ibang pagkakataon sa Galatia 3 verse 6 kung saan muli niyang sinipi ang Genesis 15:6 tungkol sa pananampalataya ni Abraham, binilang sa kanya na katuwiran. At tinukoy muli ang pangako ng unang ginawa kay Abraham tungkol sa lahat ng mga bansa na pinagpala dahil sa kanyang binhi. Galatia 3:8 and 9. Ang mga tipang pangako ay ginawa para sa lahat, Hudyo at Hentil, na ang mga sumampalataya. Galatia 3 verse 7. At sa gayon, na mga inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Gaano man sila obligado dahil sa tipan, na sundin ang kautusan. Kahit nang nagsalita si Jeremias tungkol sa bagong tipan, ginagawa niya ito ayon sa konteksto ng kautusan. Sabi niya, ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Jeremias 31 verse 33. Wikang sumasailalim na bumabalik sa aklat ng Levitiko. Na ayon pa, ako'y laging lalakad sa gitna ninyo. Ako'y magiging inyong Diyos at kayo'y magiging aking bayan. Levitiko 26:12. Okay, so ano daw po ang sinabi ni Jeremias? Itong kay Jeremias ay propesya po ito.
Ang tipang ito na aking gagawin sa sambahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila ay magiging aking bayan. Yan. Okay? So, yun po ang ating pag-aaral. Ang pananampalataya, no? Ay dito tayo ibibilang na matuwid sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Yan. Okay? So, sa pagtatapos mga kaibigan, paano ang tipang ideya ng kautusan at ebanghelyo na magkakasama ay ganap na angkop sa mensahe ng tatlong anghel na mababasa natin sa Apokalipsis chapter 14 bilang pangunahing babala sa sanlibutan. Yan. Okay? Kung meron po kayong pagkakataon, homework. Basahin po ninyo ang Apokalipsis chapter 14. Ano po yung mensahe na angkop na mensahe sa panghuling babala sa sanlibutan. Okay, so yan po ang ating pag-aaral mga kaibigan. Tipan at ang ebanghelyo ay magkakasama. At ang pananampalataya, dito tayo ibibilang na matuwid. Katulad ng pananampalataya na ipinamalas ni Abraham. Okay? So, okay, bukas ulit mga kaibigan. Yan, sa pagtatapos ay atin pong ipakiusap ulit. Baka po hindi pa kayo nakapag-subscribe sa atin pong YouTube channel, ay paki-subscribe po at paki-like, paki-share at paki-click ang notification bell. Maraming salamat po at tayo po ay manalangin muna. Mapagpala at mahabaging Diyos, Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong paggabay, pangunguna sa amin. At nawa, Panginoon, ang amin pong natutunan sa aral na inyo pong ipinaalam sa amin, yun pong pananampalataya na magiging matuwid, na naibilang na katuwiran. Amin po nawa. Sa tulong po, tulungan nyo kami, Panginoon, na magkaroon kami ng ganun sa pamamagitan po ng biyaya ng Panginoon Hesus at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon, sa mga aral na ito. At ganoon din, aming patuloy na ilalapit ang aming mga taga-subaybay na nawa ay magkaroon ang bawat isa ay magiging safe sa mga oras na ito hanggang sa matapos ang buong araw, hanggang sa gabi. At amin pong inhiling na ang mayroon pong karamdaman ay inyo po nawang pagalingin at iiwas po ang bawat isa na hindi po magkasakit at maging malakas ang katawan laban sa mga infeksyon. Ganoon din ang mga kabuhayan, ang pinansyal na pangailangan ay inyo po nawang sapatan, Panginoon, sa pamamagitan ng pagpapala po nawa ninyo ng aming mga hanapbuhay, trabaho at mga negosyo. Salamat po sa pagdig sa panalangin. Ito pong lahat aming hiniling sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Okay. So, muli at bukas sa ganitong oras, ay abangan po natin. Paki-click lang po ang notification bell para anytime po na ma-i-upload dahil po didepende sa internet speed kung paano po natin kabilis ma-upload itong atin pong video. Okay, patuloy po natin ipanalangin itong ating gawain sa pag-aaral, mga kaibigan, mga kapatid. God bless po at bye-bye. Ingat!